Napansin mo bang parang nanghihina na ang mga binti mo habang tumatanda ka? Yung tipong dati kaya mong umakyat ng hagdan ng walang kahirap-hirap pero ngayon parang mabigat na ang bawat hakbang. O kaya naman konting lakad lang, pagod na agad ang mga binti mo. Pero teka lang, hindi ito basta-basta dahil lang sa edad. Maraming matatanda ang nananatiling malakas ang mga binti kahit lagpas 80 or 90 na sila. Ibig sabihin, may paraan para mapanatili ang lakas ng binti kung alam mo lang kung ano ang kulang sa katawan mo. Alam mo bang may mga bitamina na espesyal na tumutulong para manatiling matibay at masigla ang mga binti mo? At ang maganda rito, natural ito, affordable, at pwedeng simulan agad kahit sa bahay mo lang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na essential vitamins na pwedeng makatulong para mapalakas ang iyong mga binti, para hindi ka madaling mapagod, para makalakad ka pa ng matatag, at para maramdaman mong kontrolado mo pa rin ang katawan mo kahit anong edad mo. At sa dulo ng video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang isang simpleng 1 kutsara kada araw na habit na pwedeng maging game changer para sa kalusugan ng binti mo. Kaya, kung interesado kang manatiling malakas at independent kahit sa senior years mo, tapusin mo ang video na ito. At syempre, bago tayo magsimula, kung gusto mo ng ganitong klaseng content, i-type ang 1 sa comments. Kung sa tingin mo naman hindi ito para sa'yo, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang mga susunod naming videos. Vitamin number 1. Vitamin D para sa lakas ng buto at muscle. Alam mo bang isa sa pinaka-importanting bitamina para sa malakas na binti ay ang vitamin D? Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang ito basta vitamina ng araw. Ang vitamin D ay may mahalagang papel sa calcium absorption. Ibig sabihin, tinutulungan nitong masipsip ng maayos ng katawan ang calcium na kailangan ng mga buto mo para manatiling matibay. Pero hindi lang buto ang naapektuhan nito, pati ang muscles o kalamnan. Kapag kulang ka sa vitamin D, mas madalas kang makaranas ng pananakit ng binti, paminsan-minsang panghihina at yung mga nakakainis na cramps sa gabi. Yung tipong bigla ka na lang nagigising dahil sa sobrang sakit ng pulikat sa binti mo. Maraming matatanda ang akala nila normal lang na humina ang binti habang tumatanda. Pero ang hindi nila alam, minsan simpleng kakulangan lang sa vitamin D ang dahilan. May mga pag-aaral na nagpapakita na kapag mababa ang vitamin D levels ng isang senior, mas mataas ang risk nila sa pagkahulog at pagkabali ng buto. Nakakatakot, di ba? Kaya ngayon pa lang, dapat mo nang tanungin ang sarili mo. Pagod ba agad ang binti ko sa maghapon? Masakit ba ito kahit wala naman akong ginagawa? May pulikat ba ako kahit nakaupo lang? Kung oo ang sagot mo sa alinman dyan, baka senyales na ito na kulang ka na sa vitamin D. Ngayon, ano ang pwede mong gawin? Una, magpaaraw. Ang simple pero napaka-epektibo. Basta mga 15 to 20 minutes sa ilalim ng araw tuwing umaga, pwede ka nang makakuha ng sapat na vitamin D. Pero tandaan, habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng balat na gumawa ng vitamin D mula sa araw. Kaya hindi rin ito sapat para sa lahat. Pangalawa, kumain ng pagkaing mayaman sa vitamin D tulad ng salmon, mackerel, itlog at mga produktong gatas na may dagdag na bitamina. Pero kung gusto mo ng pinakamadaling paraan, 1 kutsara ng cod liver oil kada araw. Oo, 1 kutsara lang pero napakaraming benepisyo. Mayaman ito sa vitamin D na mabilis ma-absorb ng katawan. Hindi lang nito pinapatibay ang mga buto at kalamnan mo, pinapalakas din nito ang katawan mo laban sa mga leg cramps, fatigue at muscle weakness. Marami sa mga seniors na nagsimulang uminom nito ang nagkukwento na parang bumalik yung lakas ng binti ko. Oo nga, bihira na akong pulikatin sa gabi. At ramdam ko, mas kaya ko nang tumayo at maglakad ng hindi mabilis mapagod. Sa totoo lang, isang simpleng habit lang ito pero malaki ang epekto sa pang-araw-araw mong lakas at galaw. Kaya kung gusto mong manatiling matatag ang mga binti mo sa kahit anong edad, siguraduhin mong hindi ka kulang sa vitamin D. At kung nandito ka pa, i-type ang vitamin D sa comments para alam ko na hindi mo pinalagpas ang mahalagang impormasyong ito. Vitamin number 2, vitamin B12 para di manghina ang muscle at ugat. Napansin mo na ba minsan parang mabigat ang mga binti mo kahit wala ka namang ginawa? O kaya parang may pamamanhid o tusok-tusok na pakiramdam sa hita o binti mo? Kapag ganito ang nararamdaman mo, baka kulang ka na sa vitamin B12.
Ang vitamin B12 ay essential sa kalusugan ng ugat, nerves, at sa paggawa ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa mga kalamnan, lalo na sa binti. Kapag hindi sapat ang supply ng oxygen sa muscles, mabilis silang manghina, mangalay, at mawalan ng lakas. At alam mo bang habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na i-absorb ang vitamin B12 mula sa pagkain? Kaya kahit kumakain ka ng tama, pwede ka pa rin kulang sa bitamina na ito. Isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng kakulangan sa B12 ay yung pakiramdam na parang nanginginig ang binti o yung bigla na lang hindi ka makalakad ng matino kahit wala kang injury. May iba pa ngang parang hindi makontrol ang muscle coordination at nawawalan ng balanse. Ang dahilan, kapag mababa ang B12 mo, nasisira ang communication ng utak papunta sa muscles. Kaya yung utak mo gustong lumakad ng diretso, pero yung mga binti mo parang hindi sumusunod. Nakaka-frustrate, di ba? Kaya napakahalaga na siguraduhin mong sapat ang B12 intake mo araw-araw. Saan ito makukuha? Nasa mga animal products ito gaya ng karne ng baka, manok, itlog, gatas at isda. Pero kung medyo hirap ka na kumain ng mga ito palagi, may mas madali pang paraan. Nutritional yeast. Isang kutsara lang nito kada araw ay makakatulong ng malaki sa pagdagdag ng B12 sa katawan mo. Pwede mo itong ihalo sa kanin, sabaw o smoothie. Lasang medyo cheesy at malasa kaya madali lang isama sa pagkain. Ang maganda pa rito, maraming matatanda ang nagsasabing bumabalik ang sigla at lakas ng binti nila pagkatapos lang ng ilang linggo ng pagdagdag ng vitamin B12 sa routine nila. Yung iba nababawasan ng pamamanhid at yung dating hirap maglakad mas nakakagalaw na ngayon. Yung dating parang lutang ang binti, ngayon daw ay mas kontrolado at mas malakas. Kung ikaw ay isa sa mga seniors na madalas makaramdam ng paminsan-minsang panghihina, tusok-tusok sa paa, o heavy legs, wag mo na palampasin ito. Baka vitamin B12 lang ang kulang mo. At kung nandito ka pa, ibig sabihin interesado ka talagang alagaan ang sarili mo. Kaya i-type ang B12 sa comments para malaman kung kasama pa rin kita sa video na ito. Vitamin number 3. Vitamin C, laban sa paninigas at pananakit ng joints. Kapag pagising mo sa umaga ay parang matigas ang tuhod mo, masakit ang kasukasuan o mabagal ang muscle recovery mo pagkatapos ng konting lakad o ehersisyo, posibleng kulang ka sa vitamin C. Madami sa atin ang alam na ang vitamin C ay panglaban sa sipon o pampalakas ng immune system. Pero ang hindi alam ng karamihan, napakahalaga rin nito sa joint health at muscle strength. Bakit? Dahil isa sa pinakaimportanteng gawain ng vitamin C sa katawan ay tumulong sa paggawa ng collagen. Ang proteinang nagbibigay lakas at elasticity sa tuhod, kasukasuan, litid at kalamnan. Habang tumatanda tayo, bumababa ang collagen production ng katawan, kaya mas madaling sumakit, manigas at mapagod ang binti at tuhod. Kung nararanasan mo ang mga ito, paninigas ng tuhod pagkagising, sakit sa joints habang naglalakad, mabagal na pag-recover ng muscles pagkatapos ng physical activity, malamang kulang ang katawan mo sa vitamin C. Bukod pa dyan, ang vitamin C ay isa ring makapangyarihang antioxidant. Tinutulungan nito ang katawan na labanan ang inflammation, na siyang pangunahing dahilan ng pananakit ng tuhod, pagkahina ng muscle at stiff na galaw. Kaya hindi ito simpleng vitamin para hindi ka sipunin. Isa ito sa mga susi para gumaan, gumaling at gumalaw ng maayos ang binti mo. Ngayon, saan mo ito makukuha? Natural sources ng vitamin C ay mga citrus fruits tulad ng dalandan, suha at kalamansi, strawberries, bell peppers at kiwi. Pero kung gusto mo ng concentrated at mabilis na paraan, subukan mo ang acerola cherry powder. Isang kutsara lang kada araw hinalo sa tubig o smoothie ay mas mataas pa ang vitamin C content kaysa sa isang buong orange. Madali siyang idagdag sa daily routine mo at ang resulta, mas flexible ang mga tuhod, mas kaunti ang sakit at mas magaan ang pakiramdam ng binti. Maraming matatanda ang nagsasabi na simula nang idagdag nila ang vitamin C sa routine nila, bumilis ang muscle recovery nila, bumaba ang stiffness sa umaga, at kahit ang lakad nila ay mas magaan. Tandaan, kapag may sapat na vitamin C ang katawan mo, mas magaling itong mag-repair at magpalakas ng muscle at joints. Kung gusto mong magising na hindi masakit ang tuhod mo, kung gusto mong bumalik ang sigla ng galaw mo, huwag mo nang kalimutan ang vitamin C.
At kung naramdaman mong nakarelate ka sa lahat ng sinabi ko, itype ang C para sa tuhod sa comments. Gusto kong malaman kung marami tayo rito na gusto ng wakasan ang paninigas at pananakit. Vitamin number 4, vitamin K2, para ang calcium sa buto na pupunta hindi sa ugat. Alam mo bang kahit uminom ka ng maraming calcium, walang silbi ito kung hindi ito napupunta sa tamang lugar? Diyan pumapasok ang isang madalas makalimutang bitamina, vitamin K2. Ang trabaho ng vitamin K2 ay itulak ang calcium papunta sa mga buto at ngipin at ilayo ito sa mga maling bahagi ng katawan, gaya ng mga ugat at kasukasuan. Kapag wala kang sapat na K2, may posibilidad na ang calcium ay maipon sa soft tissues gaya ng arteries or joints. Ito ang nagiging dahilan ng paninigas ng katawan, poor circulation, at mas madaling pagkabali ng buto. Nakakita ka na ba ng matatandang nakayuko ang likod, mabagal maglakad o parating may reklamo sa tuhod? Akala ng karamihan, normal lang ito sa pagtanda. Pero sa maraming kaso ito ay senyales na ang calcium ay hindi napupunta sa buto, kundi naiipon sa mga kasukasuan. At madalas kulang lang talaga sila sa vitamin K2. Kaya hindi sapat na uminom ka lang ng calcium supplement. Kailangan ng partner ang calcium para gumana ito ng tama at yun ay si K2. So paano ka makakakuha ng vitamin K2? Narito ang ilan sa mga pinakamagandang sources. Natto, isang fermented soybean dish na paborito sa Japan. Sauerkraut, fermented cabbage. Certain cheeses gaya ng Gouda at Brie. Pero kung gusto mo ng Pinoy-friendly at masarap na option, subukan mo ang grass-fed butter o ghee, malinis na mantikilya. Isang kutsara lang kada araw ay sapat na para makatulong sa tamang pagdaloy ng calcium papunta sa buto. Simple lang pero ang epekto, mas matibay na buto, mas maayos na postura, at mas magaan ang paggalaw ng binti. Maraming seniors ang nagsasabi na noong sinimulan nila ang dagdag na K2 sa diet nila, nabawasan ang paninigas sa tuhod, nawala ang sakit sa balakang at mas confident na sila sa paglakad. Para bang mas bumalik yung balance at lakas ng katawan nila. Kung ayaw mong humantong sa madulas tapos mabalian na senaryo, o kung gusto mong manatiling matatag ang iyong mga binti, huwag mong kalimutan ang K2. Ito ang tagapaghatid ng calcium sa tamang destinasyon. At kung nandito ka pa rin at natututo, itype ang K2 para sa buto sa comments para malaman kung kasama pa rin kita sa seryeng ito. Vitamin number 5, magnesium, lunas sa pulikat at pangangalay. Gising ka na naman ba sa gitna ng gabi dahil sa pulikat sa binti? O kaya naman, konting lakad lang. Parang pagod na agad ang mga hita mo. Kung oo, malamang ang katawan mo ay nagsusumigaw ng kakulangan sa magnesium. Ang magnesium ay isa sa mga pinakamahalagang minerals para sa mga muscles natin, lalo na sa mga binti, hita at tuhod. Tinutulungan nitong mag-relax at mag-contract ng tama ang muscles. Ibig sabihin, kung kulang ka sa magnesium, pwedeng maging tense ang kalamnan mo. Kaya ka madalas pulikatin, manigas o parang mawalan ng lakas. Kapag tumatanda tayo, bumababa rin ang natural na magnesium levels ng katawan. At sa dami ng seniors na kulang sa pagkaing mayaman sa magnesium, hindi nakakapagtakang maraming nakakaranas ng biglaang pamumulikat, pangangalay kahit walang ginagawa, pagod legs syndrome, pakiramdam na parang tinatamad gumalaw ang katawan. Pero ang magandang balita, madali lang itong ayusin. Ang magnesium ay tumutulong hindi lang sa muscles, kundi pati sa circulation ng dugo. Kaya kung napapansin mong madalas malamig ang paa mo o mabilis mapagod ang binti mo sa simpleng hakbang, baka poor circulation na dulot ng low magnesium ito. Ngayon, saan ito makukuha? Narito ang mga pagkain na mataas sa magnesium. Leafy greens gaya ng kangkong at spinach, nuts at seeds tulad ng almonds, sunflower seeds at chia, whole grains gaya ng brown rice at oats. Pero kung gusto mo ng madaling dagdag sa routine mo, ito ang tip ko. Kumain ng isang kutsara ng pumpkin seeds araw-araw. Yes, simpleng buto lang, pero sobrang powerful. Mataas ito sa magnesium at napakadaling isama sa pagkain. Pwede mong ihalo sa kanin, salad o kainin ng direkta bilang merienda. Marami sa mga matatanda na sinimulan ito ang nagsasabi na mas bihira na ang pulikat, mas magaan ang pakiramdam ng binti, mas madali nang tumayo mula sa kama o upuan, mas energetic kahit hindi pa kumakain sa umaga. At ang pinakamasarap marinig, hindi na ako naiiyak sa sakit ng pulikat gabi-gabi. Kasi totoo naman,
Kapag nakakakuha ng sapat na magnesium ang katawan mo, parang nabubuhay ulit ang sigla ng mga binti mo. Kaya kung sawa ka na sa biglaang pamumulikat at gusto mong bumalik ang natural mong lakas at galaw, simulan mo ng dagdagan ang magnesium sa katawan mo. At kung nandito ka pa hanggang ngayon, i-comment mo nga ang magnesium power sa baba para malaman ko kung sino sa inyo ang seryosong gustong palakasin ng binti. Vitamin number 6. Vitamin E para sa mas magandang circulation ng dugo sa binti. Napansin mo ba minsan na parang madaling mapagod ang mga binti mo? O kaya parang palaging malamig ang paa mo kahit mainit ang panahon? Minsan pa nga, medyo namamaga ang binti mo pagkatapos ng matagal na upo. Kung oo, posible na mahinang sirkulasyon ng dugo ang dahilan. At isa sa mga pinakamabisang bitamina para dyan ay ang vitamin E. Ang vitamin E ay kilala bilang antioxidant na tumutulong sa katawan na labanan ang inflammation, pero ang isa pa niyang trabaho ay pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ito ay parang natural na blood thinner. Tumutulong ito para maging flexible at maluwag ang mga ugat, para mas madali at mas malinis na dumaloy ang dugo sa buong katawan, lalo na sa mga binti. Kapag kulang ka sa vitamin E, pwedeng mangyari ang mga sumusunod. Madaling mangalay kahit konting lakad lang. Pakiramdam na parang mabigat ang mga binti. Pamamanhid o tusok-tusok kapag matagal kang nakaupo. Namamagang paa o binti sa hapon. Hindi ito basta-basta dahil lang sa edad. Madalas mahina na ang daloy ng dugo sa binti. At kung hindi maaagapan, pwedeng humantong ito sa mas seryosong kondisyon gaya ng varicose veins, leg ulcers, or leg numbness. Kaya anong dapat mong gawin? Kumuha ng sapat na vitamin E mula sa mga pagkaing tulad ng almonds, avocado, sunflower seeds, spinach. Pero kung gusto mong gawing simple at mabilis, ito ang tip ko. Isang kutsara ng wheat germ oil kada araw. Ito ay natural at puro at isang kutsara lang ay sapat na para bigyan ka ng malakas na dose ng vitamin E. Pwede mo itong inumin diretso o ihalo sa salad or smoothie. Hindi lang nito pinapaganda ang circulation mo, kundi pati na rin ang kalusugan ng balat, immune system at overall energy. Maraming matatanda ang nagsasabi na simula nang idagdag nila ang vitamin E sa routine nila, hindi na sila agad napapagod pag naglalakad. Bumaba ang pamamanhid at lamig sa binti. Mas magaan at maginhawa ang pakiramdam ng buong lower body. At kahit ang balat nila sa binti, mas makinis at mas buhay. Totoo nga, kapag maayos ang daloy ng dugo sa katawan, lahat ng parte ng katawan ay sumisigla. At sa edad natin, yan ang kailangan natin. Sigla, lakas at ginhawa. Kaya kung gusto mong maramdaman ulit ang gaan ng bawat hakbang, huwag kalimutan si vitamin E. At kung nandito ka pa, i-comment ang vitamin E para sa lakad na magaan para malaman kung kasama pa rin kita sa journey na ito. Ngayong napag-usapan na natin ang 6 na essential vitamins para sa malakas, matatag at masiglang mga binti. Balikan natin saglit. Vitamin D para sa lakas ng buto at muscle. Vitamin B12 para iwas pamamanhid at pangangalay. Vitamin C para sa flexible na joints at mabilis na recovery. Vitamin K2 para siguradong sa buto na pupunta ang calcium. Magnesium laban sa pulikat, pangangalay at leg fatigue. Vitamin E para sa maayos na daloy ng dugo at iwas pamamaga. Lahat ng ito pwede mong makuha sa isang simpleng kutsarang habit kada araw. Hindi mo kailangang baguhin ang buong diet mo. Minsan, isang kutsara ng tamang pagkain o supplement lang ang kailangan para maramdaman mong bumabalik ang lakas ng binti mo. Tandaan, ang lakas ng binti mo ay hindi lang tungkol sa paglalakad. Ito ay tungkol sa kalayaan mong gumalaw, tumayo, umakyat, at mabuhay ng hindi umaasa sa iba. Kaya huwag mo nang hintayin pang manghina pa bago ka kumilos. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Anong bitamina ang palagay mo ay kulang ka? I-type mo sa comments sa baba at simulan mo na ngayon pa lang. At kung gusto mo pa ng practical at health-based videos na tulad nito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Malaking tulong yan para makagawa pa kami ng mas maraming content na makakatulong sa iyo. Maraming salamat sa panonood at tandaan, hindi pa huli ang lahat para lumakas ulit. Kita-kits sa next video.